sa tingin mo yung parang perspective mo about sa you should not kill according to the Bible, ha? Yung simple lang muna bago tayo pupunta sa part na mas broad. Andun na mismo eh. So, ang gagawin na lang natin sana is sumunod. Utos rin naman yun ng Panginoon. Not unless wala kang kinikilalang Diyos. Diba? Talagang papatay ka na lang. Diba? Ganun yung ano. Pero parang sa akin talaga, bawal din talaga yan. Kasi, alam mo na, gano'n. So, kung gano'n yung nasa Bible, why does people keep doing those things? Diba? Oh, so, total, ikaw lang naman din yung interview ko and you're a woman. Ano yung opinion mo about sa abortion? So, meron kasi yung mga bansang normalize yung pag-a-abort, which is sa atin dito sa Philippines, hindi pa siya legally. Ano yung opinion mo dun as a woman? Well, sa ibang bansa, ninormalize na rin nila yan kasi nga to control the population din. You know, like parang sa ibang bansa kasi pag nag-overpopulate na yung mga tao, dumadami na yung mga inaanak na lang, then mas nakakaano pa siya ng ekonomiya. So, the more na mas dumadami yung populasyon, mas lalong magiging crowded din yung isang lugar. Tapos, yun, it also affects the economy. And so, dito sa atin sa Pilipinas, hindi siya nino-normalize. Illegal ang abortion. Nasa revised penal code of the Philippines din yung abortion na yan. Related din siya sa infanticide. So, bawal talaga yan para sa akin. Pero, Generally, dapat, kung ayaw mo lang mga anak, or hindi ka pa ready, dapat, lalandi. Hindi pwedeng mag-practice safe sex ka. Kasi, no, in my own opinion, we're not just talking about kung hindi tayo pwedeng pumatay. Like, hindi din tayo pwedeng gumawa ng mga kasalanan natin sa part na kung saan ang katawan natin is very holistic yan. Diba? Yan na lang yung parang gift natin to the person. So for you, as a criminologist, soon to be our yes. So your own opinion, ano nga ba pinagkaibahan ng homicide and murder? Ano yung pwedeng mong nagka-difference nila? And paano mo siya maiahatulan sa fifth commandment? Diba? Kasi meron kasi yung mga pumatay ka pero hindi mo naman siya sinasadya. Yeah. Pero parang sin na ba yun? Sin na ba yun for you? depende kasi yan sa circumstances. So, ang difference din ng homicide sa murder is, ito yung realistic ha. Hindi yung sinasabi na lang homicide, pinatay sa loob ng bahay kasi home. No, that's not it. Ang homicide, ang pinagkaiba ng homicide sa murder is, kapag murder kasi, may mga qualifying circumstances yan. Treachery, pagtatraidor. So, it's either sana natutulog yung tao, tapos bigla mo na lang pinaril, bigla mo na lang sinaksak, namatay, walang kalaban-laban yung tao. Or, difference ng age ninyo. For example, sana yung senior citizen or 70 years old na matanda. Kasi mas advantage mo kasi yung strength mo din. Diba? Siyempre, wala siyang panlaban. So, bigla mo na pinatay. That's murder din. So, may mga qualifying circumstances tayo na kino-consider for the crime to be considered as murder. And then, here comes the medyo, the homicide. So, both kasi itong murder and homicide is killing of another person. Magkaiba lang sila ng mga circumstances. Wherein kapag sa homicide naman, for example, sana, kunwari, ikaw yung naagrabyado, ganun. Kunwari, ikaw tong hinahamon. Sabi mo, hindi ako lalaban. Pero, pinilit pa rin nilang lumaban sa'yo, ganun. Yung ginawa mo lang naman is defense. Yung defense mo lang sa sarili mo. So, self-defense na yon. Ito na yung tinatanong mo kanina na, kunwari, unintentional mo siyang mapatay. Ito na siya papasok. It's either, consider ko rin siyang homicide, pero meron siyang mga
idadagdag doon na for the purpose of self-defense. But here comes the very complicated part din when it comes to law. So ayun nga, marami ding mga klase na parang hindi mo naman talaga intention na patayin yung tao. For example, sana nagsuntukan lang kayo. Ito lang yung nagsuntukan lang sana kayo. Tapos nung pagkasuntok mo sa kanya, na natumba siya, tapos nabagok yung ulo niya, which causes his or her death. And doon na rin pumapasok yung mga different circumstances kung ano yung naging case mo. Depende na yan. So, nasa prosecution na yan. Sa kanila na yan, hindi na sa amin kasi law enforcement lang yun. And then, yun na nga. So, there's the difference between the two. And then, mas mabigat talaga yung murder. Kasi nga, there's treachery din. Parang pagka-tridor mo sa kanya, walang laban yung tao tapos bigla mo lang pinatay. Nakatalikod sana ako, gagawin mo na rin yung ulo ko, patay ako. Murder. Pag homicide naman sana, nakaharap ako mismo sa ko. Lalaban ako. May chance na lumaban. There's, yun na yun. Mas madaling intindihin. Pero you have to consider all the qualifying circumstances for it to be considered as murder. Para sa akin lang, no, kung meron man tayong galit sa isang tao, better to just pray for them instead of kinikim-kim natin siya hanggang nagpuput tayo ng evil sa heart natin. Ano yung feeling mo magandang batas na pwede mong i-ano? Hindi, di ba? Oo nga, pero nakakatawa kasi yung naisip ko. Anong batas yung gusto mong i-ano? Like, di ba? Guys, We're not normalized. I'm not naming drunk. I'm not dropping some names. Pero, meron kasing mga nakauna noon na parang laruan lang tayo mga Yung mga pagpapatay nila. parang pumapatay sila para for the safety of us daw. Pero, very considering pa yan. But, so, Kasi may mga tao magbibigay ng batas na natingin mo ba yun yung magandang way? Diba? So ano yung magandang batas natin? For me, ito yung nakakatawa. Kasi nasabi kong nakakatawa kasi kakasabi lang natin kanina na we don't tolerate killing. Kasi nga that's very inhumane, di ba? Pero kung ako na lang din naman yung uupo, ibabalik ko yung death penalty. Kukunin ko ulit yung Code of Hammurabi, Lex Talionis doctrine, which is an eye for an eye, a tooth for a tooth. You know what it means? Like, kung ano yung nagawa mong kasalanan, yung ibabalik sa'yo. That's it. Although sabihin natin na very inhumane yan. Kung nang-rape ka sana, o di-rapin ka din, nagmamatay ka, gano'n. Kaya nga natatawa ako. Pero yun yung gusto ko sana na ibalik. You know, like, kasi ngayon kahit naman sinasabi mo na pag nakapatay ka sana, bibilang ko ka lang naman ng life imprisonment. Tapos mabawasan lang din naman yung life imprisonment mo kasi sa loob ng jail, may GCTA na tayong tinatawag, Good Conduct Time Allowance, ganun. Nababawasan yung life imprisonment hanggang sa after 20 years makakalabas ka ng kulungan kahit nakapatay ka. O di ba nasan yung hustisya doon kasi buhay yung nakuha eh. Dapat buhay din yung kapalit. Although I'm not normalizing killing, pero para sa akin sa panahon kasi ngayon, yun na lang yung tanging way. Yun na lang yung tanging way para naman ma-realize ng mga tao na yung mga pinagkagawa nila is not normal na. Very, very alarming na siya ngayon sa panahon ngayon. Especially rape cases, homicide, murder, killing, you know, like other different walang katapusang dahilan yung mga dahilan nila pero they normalize it. You know? So ano yung mga gusto mo for them para hindi na sila mag-attempt to do such evil things, di ba? And also prayers is mas magandang kausapin mo na lang si God kung ano yung bigat ng nararamdaman mo. Sabihin mo lahat kay God. Magsumbong ka kay God and He will definitely give you some signs na ganito yung gawin mo, ganito yung sundin mo na path kasi dito ka pa sa kapatid. You know, He will lead you. For example, sana you were planning to commit na magnakaw. Di ba nasa 10 Commandments din yon? Yung thou shall not steal, right? Nasa 10 Commandments din yan. Kunwari, hirap ka na sa buhay. Ito, mas realistic lang to ngayon sa panahon natin, lalo na nagiging mahal na lahat ng bilihin, everything. And yung mostly pa, yung mga ibang tao, mahirap pang makakuha ng trabaho,
ganyan. So, you're planning to steal. Pinaplan mo na, magnakaw na lang kaya ako. Kasi, para mas mabilis yung pera, ganyan. Ang una mong isipin before ka mag-commit ng ganyang sin, makipag-usap mo muna kay God. Sabihin mo na kulang ka na talaga, wala kang kahit ano, walang lahat-lahat. Then, pray to Him. Lord, hirap na hirap ako ngayon sa buhay. Just tell Him everything. Na you're suffering from this, you're suffering from that, and then you are planning. May bumubunas na puso mo at isipan mo na mag-commit ka na ng ganito. Ganyan. And then, ask for Him na, God, Lord, i-guide mo sana ako. And then, alam mo ba, napanood mo ba yung nag-trending sa TikTok? Yung magdanakaw, tapos nag-pray mo. It was on TikTok, it was trending. Yung, ang siga naman ng magdanakaw, tapos nag-pray pa siya bago siya umakyat sa bata. Ay, nag-cover pa siya ng whole face niya, but he prayed. Wag yung gagawin yan, because, before kayo mag-commit ng kahit ano man, mag-pray na lang kayo. Sabihin niyo na lang kay Lord yung mga hinanakit niya sa buhay. And then, of course, mag-ask kayo na, Lord, i-guide niyo po ako kung saan na patungo yung buhay ko. Give me some signs nang sa ganun po magpatuloy ako na dito ako sa right path na to. Hindi ako pupunta sa kahit na anumang maling gawain. Diba? Always pray talaga. Prayer is the biggest weapon